Attorney Reg and Kong Erin, pagka kasi lalabas, pag hindi legally married, di walang adultery, wala bang fornication? Wala, kuya. Wala. So walang ibang recourse na parang, kasi halimbawa, we decided to live together but we're not married. So pwede kang maging common law. Talagang, pwede ka nang maging womanizer, ganun ang mangyayari without actually na mapapapanagot ka sa halimbawa, mag-anak ka lang na mag-anak. Nag-aanak ka ng nag-aanak kung kani-kanino. So parang wala kang pananagutan, ganun ang lalabas. Parang lupa yan, kuya. Hanggat walang titulo, hindi sa'yo yun. Wala kang legal rights. So parang meron ka lang right to possess. So meron kang preference on the possession. Ang pwede mo lang hingin, support. Yes. At patunayan mo na anak niya kasi yun. Opo. Pero aside Pero walang from that, spousal support, kuya. Kasi hindi mo dun lang sa anak. Sa anak lang po. Kaya yun ang isa sa mga reasons kung bakit yung pagkakaroon ng kasamento, yung legal na na pangahawakan na kayo ay mag-asawa, ay mahalaga. Mahalaga talaga. Dahil halimbawa hindi pala pwedeng magdemanda ng adultery si ganito dahil hindi pala sila kasal. Ito, kuya, may tanong ka, di ba? Kay Doc Bong, kung ano ba'y nararamdaman mo sakit sa tuhod after extreme physical exertion from last night? Yan ang tinatawag na SOA. Ano yung SOA, kuya? Sign of old age. Diba? Sign of old age. Meron pa pala akong tanong sa inyong dalawa regarding sa... Teka, nagpapakita ng Hindi, yan ang tinatawag naman na ng badge of honor ni Kong. Hindi, Ano tawag dyan? Tosino. Tusino? Hematoma ba yan, Doc Bong? Woodburn. Hindi, isa pang yung... Di ba, pwede bang magpasa ang... pwede bang gumawa ang Pangulo ng isang executive order na magpapasa ilalim sa lahat ng... let's say, dito sa Metro Manila, sa buong Metro Manila. And when we say buong Metro Manila, walang exemption. Na isa lang ang maghahawak ng traffic at isa lang ang maglalabas ng panuntunan sa traffic. Hindi yung ang isang city merong ganitong merong sariling traffic laws, merong sarili nilang number coding, merong sarili. 'Di ba kasi minsan I guess it also contributes dun sa nagiging situation na ako, pabiyahe ako. Hindi pala ako pwedeng tumagpus doon kasi iba yung batas nila doon. Like, halimbawa, riding in tandem. Sa Mandaluyong, iba yung Tapos, halimbawa, dito sa Quezon City, kung naipas at nangyari yung plaka vest na gano'n, iba na naman yon when it comes to... Parang, di ba, parang walang unity yung yung kalakhang Maynila. Hindi ba pwede magpasa ang Pangulo ng isang executive order that covers the whole of Metro Manila na hindi pwede kayong kasi ang mangyayari sasapawan naman niya yung paggawa ng council ng kanilang mga ordinances or things like that, hindi ba? Well, mahirap kasi kailangan i-balance sa local government code yan eh. Exactly. That's the reason why I am asking that. So, the best way is to come out with a law that would address the situation. Only with regard to Metro Manila. I think the better action is to pass a law, at least amending that certain portion of the local government code with regard to traffic management. But nasa sole power kasi ng local government, kuya. Exactly. But do you get my rationale? At saka under the local government code, kuya, at saka yung ating structure sa Constitution, the President has no power of control over the local governments. He has only the power to supervise. So, ibig sabihin, hindi niya pwedeng siya mismo yung magde-decide. That's the reason why I'm asking that. Dahil ang situation sa atin, gagawa ng ordinansa ang isang bayan na nagsasabi ng tungkol sa pag-alaga ng traffic, which kung pag tinignan natin sa kabuuan ng Metro Manila, kung ganun mangyayari na kanya-kanyang kagat sa kariba, di ba, para hindi mo naman pwedeng hindi interconnecton na ka na lang.
may autonomiya Yeah, ka yeah. or di ka nalalagpas dito sa lugar na to, di ba? Pagdating sa boundary, hubad. Oo, Hubad na yung plaka, bes. Di ba parang may bago ka na namang ano? Nakasakay sa'yo. Baba ka na. Oo, di ba? Lakad Baba ka paglagpas ng Mandaluyong. Mandaluyong, di ba? Tapos pag halimbawa, dumating ka naman sa isang area na, hanggang dito na lang to sa sakyan mo to, bawal ka ngayon dito. Di ba parang naubos ka ng unti-unti? Ano no, kung paano titignan. Kailangan law. That's the reason why I am asking that eh. Dahil parang minsan pag tinitingnan ko, namumroblema tayo dito sa traffic sa Metro Manila. Pero tinitignan ba natin yung root cause? Ako nakikita ko, isa sa pwedeng pinanggagalingang dahilan nito dahil nga kanya-kanyang diskarte. So may diskarte din ng MMDA. Yung MMDA minsan sumasabo ngayon, nagsasabo ngayon dun sa isang ordinansa ng isang munisipalidad o ng isang syudad. Kaya parang ang gulo natin, di ba? Parang sakit sa ulo eh. Di ba? Kuya, pwede naman, no? I think that's a good idea as well. Pero yun nga, hindi siya magiging immune from attacks from constitutionality. Siyempre, merong operative fact doctrine pa rin na parang pag in-issue ng presidente, he knows the laws na ito ay legal, etc. So, dapat sundin muna ng mga nandoon. Pero siyempre, questionin nila yan sa siguro Supreme dapat Court. yan ang gawing batas. Batas talaga kailangan. Gumawa na. O kaya naman, para mas mabilis ngayon, magkasundo naman sana yung buong Metro Manila Council, yung lahat ng mga mayors, lahat ng na ipasa na natin Sa MMDA sa isang mismo. mga ngalaga mismo na kayo na ang maggawa ng diskarte sa kabuuan. A-agree na lang kami, tutulong kami sa pagpapatupad. Kasi kung halimbawa kanya-kanyang diskarte, pagalingan, 'di ba? Pagdating okay, maayos ang traffic mo diyan sa syudad mo. Paano naipon naman doon sa kung saan-saan, 'di ba? Parang hindi naman pwedeng makarating ako doon nang hindi ako dadaan dito sa ibang mga lugar. Mangyayari niyo, kuya, parang trial and error na naman. Depende sa may magko-complain na taong bayan na naman. Tsaka na lang siguro nila uli babaguhin, kuya, kung ano yung dapat baguhin. Ang problema nga kasi parang nagiging compartmentalized eh. Di ba? Parang ano ng, ewan ko. Ikaw, Bakit? kuya, hypothetically, kung ikaw ay sasabihin ng presidente na ikaw ang mag-handle ng traffic, would you take the position? Would you take the job? Pwede mo na bang kuhanin, depende kung halimbawa ay napag-aralan mo na. Kasi pwede mo nang pag-aralan ng isang bagay. Ako pag-aaralan ko, kung halimbawa nakita ko, kakayanin ko, bakit hindi? Pero kung halimbawa titingnan ko, hindi ko na, palagay ko, hindi ko naman kakayanin, I have to tell him the truth. Mahirap po yan. Not unless nabigay nyo sa akin yung sole authority na may blanket authority ako sa lahat. Pero kung halimbawa ganito sitwasyon, hindi ko hawakan yung traffic na yan. Pero kung halimbawa sabi mo, kabuuan, ako magkocontrol ng buong ano. Kasi pwede kong iayos yung flow from one place to another going there. Di ba na baguhin mo yung mga ruta, kagaya nung halimbawa, saan ba talaga yung one way, saan ba talaga. May Pag U-turn, halimbawa, pagdating dito sa city na to, mababara ako dahil babanggain ko Binay. Pagdating naman sa kabila, babanggain ko Abalos. Pagdating naman doon sa kabila, di ba, iba-iba naman. So, mahirap yun. Mahirap yung gano'n dahil mahirap dumiskarte. Kasi kung ako lang, para mawala traffic, tanggalin niyo yung mga sasakyan. Di ba? Pagandahin ng mass transport system natin. Hindi, kasi one of the reasons bakit yung mga mauunlad na bansa, hindi masyadong, although of course, kasama sa pag-unlad yung pagdami ng sasakyan eh. Kahit sa Amerika nga, 101, imagine 101, inaabot ako. Pupunta lang ako from Thousand Oaks, pupunta lang ako ng downtown LA. Supposed to be 30 minutes lang yung biyahe mo doon. Minsan 3 oras ako sa 101. Kailangan mo pang pumasok ka sa loob, mag-Santa Monica ka, ikot ka. Amerika na yun. Kasama kasi sa pag-unlad. Kaya lang, kahit pa paano, merong diskarte rin siguro para maibsan. Tignan nyo, ang dami ho mga sasakyan nakaparada sa kalsada. Yes. Diba? Bakit? Kasi, benta tayo ng benta ng sasakyan, bili naman yung ibang may mga pera, wala naman silang paradahan. O, Dapat tignan mo singilin ng parking fee. Exactly, Oo di ba? nga, Singapore. Streets of Manila, makikita mo, pumunta ka ng Raon, hindi ka makapasok ng maayos dahil nakahambalang yung mga nakaparada kung saan-saan. Kahit na anong klase ng kalsada dito, ginagawang paradahan.
So paano ngayon mapapaluwag mong daloy ng trapiko? Tapos sasabayan mo pa ngayon noong papasok yung walang disiplinang driver, yung mga kolorum na sasakyan, yung mga hindi naman dyan dapat dumadaan dyan, yung mga matitigas at mga ulo at mga pasaway na hindi natatakot na lumabag sa batas trapiko. Dahil halimbawa, go na. Kasi kahit marami naman ang sasakyan, kung tuloy-tuloy na umaandar, kahit medyo mabagal lang, makakarating ka ng maayos, mas mabilis, di ba? Nagkakaproblema pagka yung mga bus, paparada, nakalawit ang puwet, di ba? Tapos may dadating na naman. Tapos papasok naman yung isang wala namang patumangga na ang dating minamaneho lang ay kalesa, nakahawak ng kotse, ayun, papasok na naman ng... Nag-umpisa yun dun eh. Anong problema? Nakakakuha ng lisensya, wala man lang seminar na dinaanan, natuto lang mag-atras abante, diba? Professional driver's license pa. Tapos, mag-e-exam, hindi naman totohanan yung exam kasi bibigay sa'yo may sagot na. I mean, all of these things, contributory dun sa klase ng driver meron tayo. Sa klase noong mga sasakyan na nandiyan dyan na lahat yan, contributory yan. And if we're going to parang let these things happen na tuloy-tuloy, lalong lalala at lalala kahit anong isipin natin. Dahil nadadagdagan ng sasakyan, di naman lumalapad ng kalye. Diba? Tapos, mga walang disiplina. Tapos, ang mass transport natin, patirik-tirik din naman yung MRT. Pwede ka nga sanang sumakay doon. Gawa Lunes, sira Martes. Diba? Parang, diba? Buo ng alas 2, sira ng alas 3. Parang gano'n yun. Wala, talagang mahirap. Kaya dapat gamitin ng himpapawid eh. Taluwag-luwag. Oo. Kaya lang, dyan naman magbabanggaan. Mas mabigat na aksidente yan. Dapat mauso na talaga yung mga coaching lumilipad. Di ba? Back to the future. Pwede. Hindi, pwede siguro gawin din yung mga cable cars. Di ba? Kaya lang, problema din yan. Malaking pera na naman. Malaking corruption na naman na involved. Bidding na naman yan, kuya. Di ba? Bidding na naman. Hindi. Ako, naisip ko lang yung situation na gano'n dun sa traffic. Diba, na hindi nakakatagpos, hindi kanya-kanya. Tama yung sabi mo. Pagdating dito, susuot ako ng vest. Tapos, nakaangkas ka sa akin. Pwede ka, hanggang dito ka lang. Tapos, baba ka na. Pagdating mo ng Makati, hindi na pwede sasakay, iwan mo na ngayon. Bisikleta ka na. Coding.